Sa ilalim ng malaking puno ng balete, sa gitna ng liblib na baryo sa Pilipinas, nagsama-sama ang mga kababaihan sa paglubog ng araw. Ang kanilang mukha, puno ng pag-aalala at pagkabahala, ay saksi sa kakaibang pangyayari na gumimbal sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Grabe na ito, halos wala na akong panty na maisuot. Lahat na yata ng aking koleksyon ay nawawala na, reklamo ni Aling Nena, habang inaayos ang kanyang salamin. Siya ay kilala sa pagiging masinop at maayos sa baryo, at ang pagkawala ng kanyang mga gamit ay labis na nakakaabala sa kanya. Totoo yan, Aling Nena. Kahit yung pinakatatago kong panty yung para sana sa espesyal na okasyon, nawala rin. Hindi ko alam kung paano na ito, sang-ayon ni Letty, isang dalagang guro sa elementarya na kilala sa kanyang mahinhin at konserbatibong pananamit. Ang pagkawala ng kanyang mga panty ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Sa hindi kalayuan, narinig nila ang yabag ng mga paa. Lumapit si Mang Cardo, ang pinuno ng barangay, kasama ang ilang kalalakihan. Sa kanyang mukha, makikita ang pag-aalala at determinasyong malutas ang problema. Mga kababayan, narinig ko ang inyong mga hinaing. Huwag kayong mag-alala, may plano na tayo para dito, panimula ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pag-asa. Anong plano, Mang Cardo? Sana naman ay mabisa ito. Hindi na normal ang nangyayari, tanong ni Aling Esther, isang byuda na kilala sa kanyang malakas na personalidad at walang takot sa anumang hamon. Magtatalaga ako ng mga bantay gabi mula sa ating mga kalalakihan. Maglalagay din tayo ng mga bitag at magkakaroon ng patrol tuwing gabi. Hindi natin hahayaang magpatuloy pa ito, sagot ni Mang Cardo, habang tumatango ang mga kasama niyang kalalakihan bilang pagsang-ayon. Ngunit Mang Cardo, paano kung mapanganib ang nagnanakaw na iyon? Baka hindi lang panty ang kanyang habulin sa susunod, nag-aalalang tanong ni Letty. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Huwag kayong mag-alala, Letty. Kami ang bahala. Hindi namin hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Ang mahalaga ngayon ay magtulungan tayo at maging alerto, sagot ni Mang Cardo, pilit na pinapakalma ang kanilang mga agam-agam. Nag-usap pa sila ng ilang sandali, nagpapalitan ng mga ideya at suhestyon kung paano manghuli ang misteryosong kapreng magnanakaw ng panty. Bago maghiwa-hiwalay, nagkasundo silang lahat na kailangan nilang magtulungan at magkaisa para malutas ang problema. Sa pagtatapos ng pulong, ang bawat isa ay bumalik sa kanilang tahanan, ang kanilang puso'y puno ng pag-aalala ngunit may kaunting pag-asa rin na baka sa wakas ay matapos na ang kakaibang kaguluhan na dulot ng kapreng mahilig sa panty. Ang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang simula lamang ito ng kanilang kakaibang pakikipagsapalaran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga kalalakihan ng baryo ay nagtipon-tipon malapit sa malaking puno ng balete, armado ng itak, lubad at iba't ibang gamit para sa kanilang plano. Ang gabi ay tahimik, tanging ang tunog lamang ng mga kulaglig ang naririnig, ngunit ang tensyon sa hangin ay kapansin-pansin. Mga kababayan, ngayong gabi ipapakita natin kay Ambo na hindi tayo basta-basta matatakot o magpapatalo, sabi ni Mang Cardo, habang tinutulungan niyang itayo ang mga bitag na kanilang inihanda. Si Berto, isang malakas at matipunong binata, ay may daladalang panty na nakasabit sa isang sanga bilang pain. Mang Cardo, sigurado ba tayong dito daraan si Ambo? Paano kung ibang ruta ang kanyang gamitin ngayong gabi? Si Mang Cardo na abala sa pagkakabit ng lubad sa isa pang bitag, tumingin kay Berto at sumagot, gumawa tayo ng maraming bitag sa paligid ng puno at sa mga daan papunta dito. Hindi natin siya hahayaang makalusot, at alam natin na hindi niya matatanggihan ang mga pain na ito. Si Tomas, nakilala sa baryo bilang palabiro, ay hindi pa rin mapigilan ang magbiro kahit sa gitna ng tensyon. Baka pagkatapos nito magbukas na tayo ng tindahan ng panty, mukhang marami na tayong koleksyon sabi niya sabay tawa, na nagdulot ng kaunting ginhawa sa tensyonadong kapaligiran. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanda, bigla silang nakarinig ng isang malalim at malakas na halakhak mula sa itaas ng puno. Ha, akala nyo ba'y mahuhuli nyo ako ng ganyan lang? Ang boses ni Ambo, puno ng kumpiyansa at pagtataka. Nagulat ang lahat at sandaling napatigil sa kanilang ginagawa, tumingala sa direksyon ng tunog. Si Mang Cardo bilang pinuno ang unang naka-recover. Ambo, lumabas ka dyan at harapin mo kami ng maayos. Hindi kami natatakot sa iyo. Mula sa kadiliman isang malaking anino ang unti-unting lumitaw, lumalakad palapit sa kanila na may hawak na mga panty. Kayo ba'y naghahanap ng kaunting kasiyahan?
Ako rin. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito kaseryoso ang inyong mga plano, tugon ni Ambo. Ang kanyang boses ay parehong nakakatakot at nakakaaliw. Ang mga kalalakihan, bagamat nagulat sa biglaang paglitaw ni Ambo, ay nagpakatatag at hinanda ang kanilang mga sarili para sa susunod na hakbang. Si Mang Cardo ay nagpakita ng tapang at lumapit ng kaunti. Ambo, hindi tama ang ginagawa mo. Ninanakaw mo ang mga gamit ng aming kababaihan. Kailangan itong matapos ngayon. Mang Cardo, marahil ay may punto ka. Ngunit hindi ko akalain na ang aking paghahanap ng kasiyahan ay magdudulot ng ganitong kaguluhan, sabi ni Ambo, na ngayon ay tila mas malumanay. Ang tensyon sa pagitan ng mga kalalakihan at ni Ambo ay unti-unting humupa, habang nagsimula silang mag-usap tungkol sa isang posibleng solusyon na makakabuti sa lahat. Ang gabi na puno ng tensyon at takot ay dahan-daang napalitan ng pag-asa at posibilidad ng pagkakaunawaan. Habang tumitilaok ang mga manok, hudyat ng paglapit ng madaling araw, ang pag-uusap sa pagitan ni Mang Cardo at Ambo ay nagpatuloy, kasama ang mga matatapang na kalalakihan ng baryo na nakikinig at paminsan-minsang nagbibigay ng kanilang opinyon. Mang Cardo, paano natin masisiguro na hindi na ito mauulit? Paano kung bigla na lang ulit magdesisyon si Ambo na magnakaw? Tanong ni Juan, isa sa mga bantay habang pinagmamasdan si Ambo na tila nagbago na ang tono. Si Mang Cardo ay matama na tumingin kay Ambo bago sumagot, Ambo, handa ka bang magbigay ng pangako sa amin? Na hindi mo na uulitin ang iyong ginawa. Si Ambo na ngayon ay tila nag-iisip ay tumango. Oo, Mang Cardo. Naisip ko na ang aking mga aksyon ay hindi lamang simpleng paghahanap ng saya. Nakakasakit na pala ako ng damdamin ng iba. Handa akong magbago. Ngunit Ambo, paano natin mapapatunayan ang iyong sinseridad? Kailangan ng isang kasunduan na pareho nating masusundan, sabi ni Mang Cardo, habang ang iba ay tumango sa pagsang-ayon. Ano ang mungkahi mo, Mang Cardo? Tanong ni Ambo, ang kanyang boses ay bukas sa mungkahi. Para sa bawat panty na iyong ibabalik, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makasama at makilala kami. Gagawa kami ng mga aktibidad kung saan maaari kang lumahok. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magnakaw para magkaroon ng saya. Suhestyon ni Mang Cardo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Ambo matapos mag-isip sandali ay sumang-ayon. Tanggap ko ang inyong alok. Ibabalik ko ang lahat ng panty na aking kinuha. Isa sa mga kalalakihan, si Pedro na kilala sa pagiging praktikal ay nagtanong, paano namin malalaman na susundin mo ang kasunduan? Magtiwala kayo sa akin, at ako sa inyo. Ito ang simula ng ating pagkakaibigan, sagot ni Ambo, na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, si Ambo ay naglaho sa dilim, dala ang pangakong magbabago. Ang mga kalalakihan, kahit pa may bahagyang pag-aalinlangan ay nadama ang isang bigat na natanggal sa kanilang dibdib. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay naging saksi sa pagbabago ni Ambo. Isa-isa niyang ibinalik ang mga panty na kanyang kinuha, minsan pa nga ay may kasamang paumanhin na nakasulat sa malaking dahon. Ang unang aktibidad na kanilang inorganisa ay isang malaking silosalo sa ilalim ng puno ng balete. Dito si Ambo ay nagpakita hindi bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang kaibigan. Ambo, salamat sa pagbabalik ng mga panty at sa pagpapakita ng iyong sinseridad, sabi ni Aling Nena, habang iniabot niya ang isang plato ng kanyang espesyal na adobo kay Ambo. Oo, Ambo. Salamat din sa pagtanggap ng aming alok na pagkakaibigan, dagdag ni Letty. Ang kanyang ngiti ay sumasalamin sa pagbabagong naganap hindi lamang kay Ambo kundi sa buong baryo. Habang sila'y kumakain, nagkwentuhan at nagtawanan, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanilang lahat. Si Ambo, na minsan ay kinatatakutan at iniiwasan, ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Ambo, hindi ko akalain na magiging magkaibigan tayo. Salamat sa pagpapakita na maaari palang magbago ang lahat, sabi ni Mang Cardo, habang tinatapik niya sa balikat si Ambo. Ang dating gabi ng takot at pag-aalinlangan ay napalitan na ng mga gabi ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang baryo, sa pamumuno ni Mang Cardo at sa pagbabago ni Ambo, ay naging mas masaya at buo, isang patunay na sa pagtanggap at pag-unawa, maaaring magbago ang lahat.